kontraktor na mahilig sa ghost project ngayon ay ginigisa at walang maisagot dito po sa Senado. So ngayon ito, pakinggan po natin etong nakita po nating balita galing mismo mga kababayan dito sa Senate of the Philippines, hearing ng Blue Ribbon Committee. I-play na po natin. Yung tatlong contractor, St. Timothy Trading, Wawaw, and ano yung isa? Sims Construction Trading. Wala Nandito po yata silang tatlo. SYMS dito. Hindi dumating. Hindi sumipot. Oh, yung wawaw na lang. Representative of SYMS here present? Wala. Hi, Ma'am Dolly Babes. Mega love shoutout at saka kay Ma'am Angelina Lerio. Mega love shoutout po. Okay. And So, we subpoena subpoena naman. them Yes. already, Mr. Chairman. Yes. So we will contempt the We will issue a warrant of arrest. Yes. Thank you, Mr. Chair. But just the two, are they, yung time ko, muna. Yung St. Timothy, ayan, si Madam Roma. St. Timothy and I think Wawaw is here. Yeah, St. Timothy, meron kayong ghost project sa Bulacan? Mr. Chair, wala po. Categorically. Tapos yung Wawaw, Good morning po. yeah, can you answer yes or no? Ghost project? Can you turn on the microphone, please? It's a yes or no question, sir. Putik, parang banu yung ano, no? Parang, alam nyo, parang banu yung, yung contractor ng may-ari ng Wawaw. Wawaw Builders. Diba? Pero nyo tinatanong lang ng yes or no kung meron bang ghost project dyan po mga kababayan sa Bulacan. Ngayon hindi makasagot. Eto, tuloy pa natin. Wow, you're You don't even know? You don't- You're looking for your lawyers? Wow. I invoke my right of self-incrimination in your honor. Putik. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination in your honor. My God. The question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Grabe, no? Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Diba nabulol na? Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga kontraktor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Sino nag utos sa'yo na huwag magsalita? Sino? May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Pasensya po kasi kinakabahan po kasi po. Diba? It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Putik, hindi kayo kinakabahan nung nananamasa kayo ng pera ng taong bayan. Diba, itong Wawaw Builders na ito, ang galing-galing manamasa ng pera ng bayan sa mga flood control project, lalo na doon sa mga ghost project na pinaggagawa ninyo. Tapos ngayon, tinatanong kayo, hindi kayo makasagot. Diba? Anong karapatan ninyo na humingi ng self-incrimination? Eh kung mismong kayo nga nanamasa kayo ng pera ng taong bayan, kakapal na mukha ng mga to. Anyway, tuloy pa natin. Is there any ghost projects of Wawaw Builders? This is what I discovered, and the former secretary confirmed. Alam niyo, tingin ko dito mga kababayan, dito sa may-ari ng Wawaw Builders na ito, etong ayaw magsalitang ito, tingin ko mga kababayan may kinakatakutan yan, kaya ayaw magsalita niyan. Baka may kumausap dyan mga kababayan, di umano, na, sige, magsalita ka dyan, mabuking ka dyan, maa-aksidenteng madamay mo ko, may kalalagyan ka. Baka ganun mga kababayan, kaya kinakabahan. Kasi pansin nyo hindi niya magawang tumingin or tumitig doon sa mga senator na nag-iimbestiga po sa kanya. At ang isa pa dyan mga kababayan, talagang kada magbibitaw siya ng salita dito,
talagang maliwanag na kinakabahan siya ng matindi. So ibig sabihin, may kumausap dito, pihado, di umano. Di ba, ituloy pa natin. During the first hearing, that there indeed are ghost projects. Bine-verify pa po namin, Your Honor, ang ano kung meron po. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes po, Your And Honor. you should know. Majority Grabe. Leader, it's your time, ha? Yes, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi pambira ka, sasagot ka ng ganyan, ghost project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Mr. Chairman, just to put on record also, no, yung Diskaya Group, ang total cost project nila from 2022 to 2025 ay 31 billion pesos. 31 billion pesos dito sa siyam na kumpanya na ito. Hindi pa tapos kay Di ba? Hindi pa tapos dapat kung tutuusin dito kay dito sa may-ari ng Wawaw Builders. Di ba ngayon lumipat na agad sa mga Diskaya? Pero anyway, tuloy natin. Yung Sims at yung Wawaw Builders, at dun sa 31 billion, Mr. Chairman, 3 billion nasa Bulacan, Region 3, if I'm not mistaken. 2.8 billion sa Bulacan. Yung Sims, tsaka yung Wawaw, meron pong 4 billion at Laki. 1.2 billion sa Bulacan. May I know from COA kung na-audit nyo po itong tatlo na itong binanggit ko na ito, na kumpanya? Sir, ito po yung mga na-subject for audit, fraud audit, especially for Bulacan po, sir, Your Honor. Yes, and nakita nyo may ghost project. Kaya hindi makasagot ito, Opo. Can you confirm? Hindi ko pa po ma-confirm, Because sir, we're going to dahil get the, Wala po we akong- subpoena already the documents. So, Opo. can you confirm? Yes or Your no? Honor, wala po akong kopya nung audit highlights. Di ba? Ano klase mga taga-COA to? Do you also audit itong pickup? Meron po tayong mga auditors assigned sa DTI, Your Honor, at may mga findings din po sila, kaya na-audit din po yung pickup po. I'll go with the pickup, no? Nandito si Dr. Dakay. Dr. Dakay, ilan kayo sa board? Can you just mention the names? Tatlo? Yeah, there are three of us, Your Honor. Engineer Ernie Bagaw, Engineer Arthur Escalante, and myself. Okay. Kayong tatlo, as board members ng pickup, are you also contractors, officers, or owners of companies that have government contracts with DPWH or LGUs, sir? Our company, Your Honor, does not have any projects with the DPWH. Kayong tatlo na members ng board. I have documents here to prove something, sir. Please don't lie to me, please. Yes, that's why Engineer Bagaw, EGB, and Arthur Escalante have projects with the DPWH. So meron, sir, your honors. Ang hinihintay ko dito mga kababayan, nagisahin ni Senator Joel Villanueva. Alam nyo ba kung sino? Ang hinihintay ko dito, nagisahin niya ay yung kanyang kaibigan na si Alcantara. Yun ang hinihintay ko ditong gisahin niya. Kaso nga lang ang problema, hindi sa kanya ata napatapat itong si Alcantara. Anyway, tuloy pa natin. Is that correct? Yes, the current pickup board members have construction contracts with DPWH, and I can show it to you later, LGUs and other government entities with their respective companies. Your answer is yes, right? Yes, Your Honor. So you don't think it's not right for you guys to have these contracts? For example, Dr. Dakay, as chairperson, associated po kayo dun sa Dakay Construction and Development Corporation. May projects po kayo with national and various local governments for public facilities like government buildings and schools. Si Engineer Bagaw, one of the top contractors ng flood control project, securing worth 7.7 billion. Si Engineer Escalante signed a contract with DPWH on behalf of his company in May 2022 while already a pickup board member. Are you aware of this, sir? Yes, I'm aware of that, Your Honor. And there's nothing wrong with it? Actually, Nako po. Your Honor, all of the members of the Ito, pakinggan nyo Pakinggan nyo, nagpapaliwanag pa yung taga-PCAB. Meron na po siyang aanuhin. I think kung taga-DTI ata to o PCAB. Pero anyway, ituloy pa natin.
may pinapaliwanag kasi po siya dyan, pero ang problema, mukhang ayaw ng pakinggan ni Senator Joel Villanueva. Anyway, tuloy natin. Board of PCAP and the other boards in CIAP are all contractors. And there's no conflict of interest, you think, Pakinggan nyo pa. among your officials? And there's nothing we can do to stop the three of you, the powerful three in NAPICAB. Your Honor, Nako. if I may speak for myself, we do not have any government projects, Your Honor. We used to have, but not anymore. I will no longer belabor the issue. I think it's very clear, Mr. Chairman, what I'm trying to raise here. Diba? Yung sa DPWH, paano natin napiprevent yung pag-rent out o yung purchase ng pickup licenses? Your Honor, that is a very good question. And I'm not asking you, I'm asking DPWH. Hindi, personal opinion ko, Your Honor, Mr. Chair, hindi po dapat o hindi tama siguro ang pagpapahiram ng lisensya. You are not being asked to give your personal opinion, I ma'am. This is apologize. a recorded proceedings. I apologize, Your Honor. We're talking about facts here. Thank I you. apologize, Your Honor. But I am not very knowledgeable on the procurement part. I have not been a member of any BAC. Pero again, sa pagkakaalam ko po, hindi po tama na pinagpa-rent or Eto din mga kababayan yung ano, dito rin ako kanina, hindi natutuwa. Alam niyo kung bakit? Kasi unang-una, USEC siya mga kababayan, USEC o ASEC, pero USEC siya ng DPWH. Dapat kahit papaano, may alam siya sa kung ano ang nangyayari sa departamento na yan. Pero sa dami ng naitanong kanina dito, karamihan din mga kababayan, wala siyang alam. Ano ba ang dapat ginagawa doon sa mga matatagal na sa serbisyo pero wala pa ring alam? Dapat talaga tinatanggal sila sa serbisyo. Kaya kung nakikinig man, kung may nakikinig man sa atin na taga-gobyerno, kung nakikinig man si Presidente or di kaya naman yung mga sekretary ni Presidente, much better na dapat balasahin na ulit etong DPWH mga kababayan at pagtatanggalin na ni Secretary Vince Dizon etong kanya mga nasa ilalim na ito na wala namang alam sa kung ano yung nangyayari diyan sa departamento ng DPWH. Or kung walang kakayanan, etong si Secretary Vince Dizon na pagpapalitan na itong mga ito, much better na dapat tanggalin na po ng Presidente lahat yung mga kurap dyan sa DPWH. Ano po ngayon, ituloy pa natin. hiram. Kasi po yung, But you are aware that this is happening. hindi ko po, well, hindi, Come on, Yusek Cabral. hindi po, Mr. Chair, Your Honor, because I am O, not diba, involved lagi- in the operation. Kayo bang na-deputize na sumagot in behalf of the department para Ako po kasi makasiguro yung, lang tayo? Opo, ako po kasi yung pinakamataasang posisyon na nandito ngayon. Kasama ko po yung mga regional director. Kasi you keep on looking at your back for every question. I So apologize. you're referring to most of them, baka you are very discomfortable with doing this. So baka meron po kayong gustong Opo. pumalit sa inyo. Sa ngayon, Pwede po bang matawag ko ang isang regional director kasi sila po yung regional director lang yun. Lalo mo lang alam yun. Kaya nga, Mr. Chair, with the indulgence of the majority leader, interjection lang. Okay. Paalala lang po na kasasabi po kasi ni Yusek Cabral, hindi nila alam na mayroong pagpapahiram or pagre-rent out ng lisensya. Pero kanina po sinabi ni dating Secretary Bonoan, alam nila at alam ng department. For the record, salamat Mr. Chair at majority. kaya nga sa totoo lang mga kababayan, unang-una siya yung siya yung isa sa may pinakamataas na posisyon dyan sa DPWH. Dapat kahit papaano, alam niya yung mga bagay-bagay na nangyayari dyan po sa departamento ng DPWH. Ngayon, kung wala kang alam sa trabahong ginagalawan mo, ano bang mas maganda na nararapat para sa'yo? Di ba dapat tanggalin sa pwesto? Yan ang pinakamaganda mga kababayan at palitan ng mga taong matitino at may kahit papaano, madaling matuto at may alam sa trabahong ginagawa po nila. Ngayon, ituloy pa natin. Majority leader. Anyway, that will be shown later on by the documents that we will be subjected to questioning as well as people who are involved in this. Okay? Thank you, Mr. Yang. I only have 1 minute to go. May I just put on record, because this is in aid of legislation, yung subcontracting loophole, yung joint venture loophole, gusto nating i-address ito.
So kung hindi kayo makapagtutulungan sa amin, DPWH, mahahalata kayo na part kayo ng mafia dito talaga. Naks naman! So, yan ang gusto nating makita because itong mga contractor, if I have enough time, I will O kaya dapat makipagtulungan yung DPWH, mga kababayan, kay Senator Joel Villanueva dito sa committee ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga naman kung hindi makikipagtulungan, mga kababayan, magiging part daw yon ng mafia. ask these contractors. For example, Ma'am Diskaya, nagpapahiram ba kayo ng lisensya? Sorry po, hindi po. So, lahat ng nakalagay po sa inyo, dun sa 30 billion in the past 3 years, ay kayo ho talaga lahat ang gumawa. Yes po. For example, kayo, Ma'am St. Timothy, sinabi nyo kanina, may 145 flood control kayo. Di ba? Ilan ang tauhan nyo? I have 38 admin employees po. 38. Pero ilang billion yung hawak po ninyo. So, alam na, Admin lang po. Kaya nga, so alam na nagpapahiram kayo. Anyway, Mr. Chairman, last but not the least, let me just point out, no? Last month, the Office of Ombudsman ordered the filing of criminal charges in connection po dun sa 2.4 billion purchase na laptops for public school teachers during the pandemic. And among the respondents, Mr. Chairman, yung Froilan de Mongo from joint venture that included yung SunWest Construction and Development Corporation. Once again, we ask, Mr. Chairman, why insist on awarding contracts to firms like SunWest, which are involved in corruption cases, when there are more qualified and Yung SunWest, mga kababayan, alam ko namang may idea na kayo kung kanino pumapatungkol po yan. Yang SunWest, mga kababayan, yan po ay iniuugnay di umano kay Congressman Saldico. Ngayon, napaka-timing lang na yan po yung isa sa nababanggit ni Senator Joel Villanueva. Pero anyway, ituloy pa natin. reliable contractors available. Yung COA Annual Report 2021, finlag na. Imagine, construction firm supplying laptops. So bakit nakakakuha pa rin ito? So clearly, wala talagang mekanismo para i-check. Zero. Kitang-kita ko lahat kayo nagnanad. Parang wala na ba tayong magagawa dito? Klaro na, maliwanag pa sa sikat ng araw itong mga kumpanya na binanggit natin, contractors na binanggit natin. And yet, kumokopo pa rin sila ng limpak-limpak na billion peso project from the government. Can anyone answer this question? Why is it happening? Mukhang wala makakasagot niyan, mga kababayan. So ngayon, cut na muna natin dito. Kung titingnan nyo, mga kababayan, nakakapanghinayang lang. Diba, katulad, mga kababayan, alam naman natin na mayroon pa talagang mga kababayan Pilipino po natin na talagang magagaling na kontratista. Kaso nga lang hindi nabibigyan ng pagkakataon kasi nga, hindi naman talaga naglalagay. Meron kasi mga construction firm na talagang magagaling at pulidong trumabaho at pinapahalagahan yung kada sentimo na perang ibinabayad sa kanila ng gobyerno, especially, mga kababayan, na pera ng mamamayan. Ang kaso nga lang, hindi talaga minsan sila nakakakuha ng proyekto pagdating po ng bidding. Dahil nga, kung hindi sila nag-aabot, hindi sila nagbibigay, hindi sila nanunuhol, wala talaga silang mapapala. Wala silang makukuha ng proyekto. Unlike dun sa mga magagaling manuhol na hindi naman inaayos yung trabaho. So sana, yan yung sistema na dapat maalis. Sana yung mga nanunuhol dyan, dapat yan po yung inila-lifetime ban. Dapat ibinaba na yung mga company na yan. Para na sa ganon, mabigyan naman ng pagkakataon yung iba na talagang may kakayanan na gumawa ng maayos at maganda na mga flood control project. At saka in the same time, dapat tanggalin na din yung mga district engineer na gumagawa ng anomalya dyan. Tapos balasahin yung nasa DPWH, pagtatanggalin na yung mga walang alam dyan. At palitan ng maayos na empleyado na may alam talaga sa ganyang klase ng trabaho at tapat sa kanilang tungkulin at serbisyo na hindi natutumbasan ng kahit na anong halaga ng pera.